Ako si Sara Bautista, 32 years old. Noong December 23, tumawag ang tatay ko. Sabi niya, wag na daw akong pumunta sa Christmas dinner. Ang eksaktong sinabi niya, hindi bagay sa okasyon yung sitwasyon mo. A single mother with a 5-year-old kid. Ipinapakilala ng kapatid kong lalaki ang kanyang mapapangasawa sa pamilya at ayaw ng tatay ko na naroon ako para ipahiya sila. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak sa telepono. Nag-ayos ako ng hapagkainan para sa dalawa, para sa anak kong si Maya at sa akin, at kumanta kami ng mga pamaskong awitin ng pabulong para hindi marinig ng mga kapitbahay. Pagkatapos, noong gabi ng Pasko, may kumatok sa pinto. Pumasok ang aking lolo at lola. Imbitado sila sa hapunan ng kapatid ko. Hindi sila nagtagal doon. Sa halip, hinanap nila kami. Ang hindi alam ng tatay ko ay may dalang regalo ang lolo at lola ko para sa akin. Isang regalong kalaunan ay ipagpipilitan niyang ibalik ko sa kanya. Pero hindi ko ginawa. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi katulad ng palagi kong ginagawa sa loob ng maraming taon. Iyon ang sandaling nagsimulang magbago ang kwento. Ika-23 ng Disyembre, A6-42 ng gabi. Panggabing duty ako sa Philippine Children's Medical Center. Istasyon 3B, Oncology Ward. 8 bata ang sumasailalim sa chemotherapy. Si Mika, ang aming pinakabatang pasyente, 6 na taong gulang, kalbo ang ulo dahil sa pagpapagamot, ay kakatapos lang sumuka sa ikatlong pagkakataon sa araw na iyon. Pinupunasan ko ang kanyang mukha nang tumunog ang telepono ko. Si Papa. Tinitigan ko ang screen ng 4 na segundo bago ko sinagot. Alam kong hindi magiging maganda ang tawag na ito. Sara. Malamig ang boses niya. Walang anak, walang paglalambing. Pangalan ko lang, na parang isa akong estranghero. Hello pa. Tumawag ako para linawin ito. Sa ika-25, huwag kang pumunta sa bahay. Ipinapakilala ni Paolo si Bianca sa pamilya. Hindi ito ang tamang oras para sa... Alam mo na, tumigil siya. Naririnig ko siyang naghahanap ng tamang salita. Ang magalang na paraan para sabihin ang gusto niya talagang sabihin. Ang isang solong ina at isang 5 taong gulang na bata ay hindi nababagay sa mga ganitong okasyon. Nasabi na rin niya. Naramdaman kong pinisil ng maliit na kamay ni Mika ang kamay ko. Nakatingin siya sa akin, gamit ang malalaki at pagod niyang mga mata. Lumingon ako sa ibang direksyon para hindi niya makita ang mukha ko. Hindi nanginig ang boses ko. Natutunan ko ang pamamaraang iyon 8 buwan na ang nakalipas noong inaayos ko ang annulment namin. Mabuti. Pinaghirapan ito ni Paulo. Si Bianca ay sadyang kahanga-hanga, corporate marketing director. Kumikita ng around 3.5 million pesos a year. Ang pamilya niya ay lilipad pa galing Cebu. Gusto naming maging perpekto ang lahat. Perpekto. Kumikita ako ng 500,000 piso kada taon bilang isang nurse ng mga bata. Nagtrabaho ako ng 12 oras na duty kahapon at magtatrabaho ulit ako mamayang gabi. Pero hindi ako kahanga-hanga. Hindi ako perpekto. Sige pa. Sana maging maayos ang lahat. Binaba niya ang telepono nang hindi man lang nagpapaalam. Tumagal ang tawag ng 18 minuto at 34 na segundo. Alam ko dahil tiningnan ko ang talaan ng mga tawag ng telepono ko nang hindi ako makatulog. 18 minuto ng pagpapaliwanag ng tatay ko kung bakit hindi ako karapat-dapat na umupo sa kanyang hapagkainan. Tiningnan ko si Mika. Nakatulog na siya habang hawak ang kamay ko. Naisip ko, kung anak ko si Mika, sasabihin ko ba sa kanya na hindi siya kabilang? Palaging sinusukat ng aking ama ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang sweldo at posisyon. Nung graduate ako ng nursing sa UST noong 2015, pumunta siya sa graduation ko. Nagpakuha siya ng litrato kasama ko, pero sa bawat larawan, hindi siya nakangiti. Hindi totoong ngiti. Nakaporma ang bibig niya ng tama. Pero ang kanyang mga mata ay nasa ibang lugar. Nagtapos si Paulo sa Ateneo Law School noong 2014. Nagpasalu-salu si Papa, nag-imbita ng 60 tao, umarkila ng pribadong silid sa Manila Polo Club,
at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung gaano siya ka-proud na may abogado na sa pamilya. Nang magtapos ako, naghapunan kami sa Max's Restaurant, kaming apat lang. Ginugol ni Papa ang halos buong oras ng pagkain sa pagtatanong kung bakit hindi ako nag-apply sa med school. Mataas naman ang grades mo, Sarah. Yang pagna-nurse, kahit sino kayang maging nurse. Tumango si Mama. Tama ang tatay mo, anak, ang talino mo pa naman. Sayang at hindi ka nangarap ng mas mataas. Walang sinabi si Paulo. Hiniwa niya lang ang manok niya at tahimik na kumain. Kahit noon pa man, alam na niya kung paano maglaho kapag nagiging hindi komportable ang sitwasyon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi iyon mahalaga. Mahal ko ang pagiging nurse. Mahal ko ang pag-aalaga sa mga bata, ang pagpapanatag ng loob nila kapag natatakot sila. Mahal kong maging ang taong humahawak sa kamay nila kapag itinutusok na ang karayom, na kumakanta sa kanila kapag hindi sila makatulog. Pero para sa tatay ko, hindi mahalaga ang pagmamahal. Pera lang ang mahalaga. 8 buwan na ang nakalipas. Ika. 15 ng Abril 2025. Nag-file ako ng annulment laban kay Romel Santos. Kumikita si Romel ng 1 milyon at 200,000 piso kada taon bilang senior analyst. Matalino siya, magaling makisama sa mga handaan, at magaling magpatawa sa tatay ko. Pero sa likod ng mga nakasasarang pinto, iba siyang tao. Hindi niya ako sinaktan ng pisikal. Mahalagang sabihin iyon. Hindi niya kinailangan. Kinontrol niya ako sa mas tahimik na mga paraan. Tinitingnan niya ang bawat binibili ko. Kinu-question ang bawat pisong ginagastos ko. Pera ko ang sinasayang mo, Sarah. Baka kung mas malaki ang kinikita mo, mabili mo kahit anong gusto mo. Nilinlang niya ang aking isipan. Mali ang natatandaan mo. Masyado kang sensitibo. Nagiging hysterical ka na naman. Inilayo niya ako sa iba. Walang pakialam sa iyo ang mga kaibigan mo. Tingin ng pamilya mo sa iyo ay isang kabiguan. Ako lang ang nag-iisang nagmamahal sa iyo. At nang makahanap ako ng tapang na umalis, nang i-file ko na ang mga papel, hindi ako sinuportahan ng mga magulang ko. Tumawag si Mama sa akin isang araw, pagkatapos kong lumayas. Hindi pwedeng sumuko ka na lang kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. May mga pagkukulang si Romel. Pero sino ba ang wala? May anak ka. Kailangan mong isipin si Maya. Sinabi ko sa kanya na iniisip ko si Maya. Iniisip ko kung ano ang ituturo nito sa anak ko kung mapapanood niya ang kanyang ina na manatili sa isang lalaking nagpaparamdam sa kanya na wala siyang kwenta. Napabuntong hininga si Mama. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao, hindi ba? Mahihirapan kang makahanap ng iba. Wala akong pakialam sa iba, Ma. Gusto ko lang makahinga. Ibinaba niya ang telepono. Tumawag si Papa pagkaraan ng 2 araw. Mas maikli ang mensahe niya, mas matalim. Ginawa mo ang desisyon mo, Sarah. Ngayon, kailangan mong panindigan iyan. At pinaninindigan ko nga. Sa loob ng 8 buwan. Namumuhay ako. Kasama ang desisyong iyon. Nakatira sa isang maliit na apartment sa Sampaloc. Nagbabayad ng 15,000 piso kada buwan sa upa at nabubuhay sa sustento sa bata na 10,000 piso kada buwan. Hindi ako humingi ng suportang pinansyal para sa sarili ko. Namumuhay bilang isang babaeng itinuturing ng aking ama na isang palpak. Pero kahit paano, nakakahinga na ako. Noong 15 ng Nobyembre, pinadalhan ako ni Mama ng mahabang mensahe sa Messenger. Nagsimula ito sa magandang balita. 9 na talata ang haba nito. Idinetalye nito ang bagong kondominium ni na Paulo at Bianca sa Bonifacio Global City. 25 milyong piso. 2 kwarto. Gawa sa marmol ang lababo. Bintanang sagad mula sahig hanggang kisame na may tanawin ng lungsod. Inilarawan nito ang pagtaas ng posisyon ni Bianca, ang sarili niyang opisina, ang kanyang team ng 12 tao na minamanage niya ngayon. Ang 9 na talata, ang huli, ay nagsasabing, "Paano ka naman, Sarah? May plano ka ba para sa hinaharap?" Dinilit ko ang mensahe, pero hindi ko madelete ang pakiramdam. Ang pakiramdam na palagi na lang akong magiging anak na bumigo sa kanila. Si Paulo ang paboritong anak, 35 taong gulang, abogado ng korporasyon sa Romulo at Castillo Law Firm, kumikita ng 4,250,000 piso kada taon. Ang mapapangasawa niya ay parehong kahanga-hanga. Kapag pinagsama,
Ang kita nila ay umaabot ng 8 milyong piso. Ang akin ay 500,000 piso. Sa kalkulasyon ng aking ama, nangangahulugan iyon na si Paulo ay halos 16 beses na mas mahalaga kaysa sa akin. At sa araw ng Pasko, ayaw niya akong nandoon para ipaalala sa lahat ang katotohanang iyon. Tiningnan ko ang telepono ko. 3 hindi nabasang mensahe galing kay mama. Hindi ko binuksan. Alam ko na kung ano ang sasabihin nila. Isang bagay tungkol sa hindi paggawa ng gulo. Isang bagay tungkol sa pagbibigay kay Paolo ng pagkakataon na magningning. Isang bagay tungkol sa pananatili sa bahay na parang may pagpipilian ako. Ika, 24 ng Disyembre, 8:15 ng umaga. Umuwi ako galing sa panggabing duty ko. Suot pa rin ang aking uniforme. Tahimik ang apartment. Masyadong tahimik. Gising na si Maya. Nakaupo sa sahig na nakapantulog. Nagkukulay. Tumingala siya pagpasok ko. Mami, bisperas na ng Pasko. Lumuhod ako sa tabi niya at hinalikan ang noo niya. Alam ko, anak, maligayang bisperas ng Pasko. Itinaas niya ang kanyang drawing. Isang pamilya na nakatayo sa harap ng punong pamasko, 4 na mga guhit ng tao. Ako, siya, at 2 iba pa na hindi ko masyadong mamukhaan. Sino itong 2? Tanong ko. Sina lolo at lola. Pupunta ba tayo sa bahay nila ngayon? Sumikip ang dibdib ko. Hindi anak, dito lang tayo sa bahay, tayong 2 lang. Magkakaroon tayo ng sarili nating espesyal na Pasko. Bahagyang nawala ang ngiti ni Maya. Hindi ko alam kung paano iyon sasagutin. Paano mo sasabihin sa isang 5 taong gulang na ayaw siya ng lolo niya sa kanyang hapagkainan? Na hindi siya isinama dahil hiwalay ang nanay niya. May iba silang plano, anak, pero magsasaya tayo. Pangako. Tumango si Maya, pero nakikita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. 5 taong gulang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ng pamilya na iwan kami. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung naiintindihan ko rin. 4:30 ng hapon. Nagsimula akong magluto ng hapunan. Hindi naman ito magarbo. Matamis na spaghetti, na paborito ni Maya. Isang maliit na lechon manok. Chop suey, na alam kong hindi kakainin ni Maya. Pero niluto ko pa rin dahil parang mali na magkaroon ng hapunan sa Pasko nang walang gulay. Nag-set up ako ng mesa para sa 2. 2 plato, 2 tinidor, 2 baso ng orange juice kasi yun lang ang meron kami na medyo special. Maliit ang mesa, sapat lang para sa 2 tao. Noong nakaraang taon, 4 kami. Ako, si Romel, si Maya, at si Lola Elena. Pumanaw na si Lolo Jose noon. Sandali. Hindi. Mali ang natatandaan ko. Buhay pa si Lolo noong nakaraang Pasko. Ang nanay ni Romel ang pumanaw noon. Nalilito na ako. Pinaghahalo-halo ng kalungkutan ang mga taon. Ngayong taon, 2 na lang. Tiningnan ko ang mga bakanteng upuan at inisip ko ang bahay ng mga magulang ko na 35 minuto ang layo. Ang hapunan ni Paulo ay sa Mamo Steakhouse sa BGC. Pribadong silid kainan, 23 bisita. 4,000 piso bawat tao kung huhulaan ko. Mahigit 70,000 piso para sa isang kainan. Nag-post si mama ng mga litrato sa Facebook 1 oras na ang nakalipas. Nagkamali akong tingnan ito. Nakaayos ang lahat. Si Paulo na nakaasul na Amerikana. Si Bianca na nakapulang damit. Perpekto ang buhok niya. Masaya ang ngiti niya. Nakatayo ang mga magulang ko sa pagitan nila na tuwang-tuwa. Nakaupo sina Lolo Jose at Lola Elena sa dulo ng mesa. Hindi ako nakatag. Hindi ako nabanggit. Para bang hindi ako nag-e-exist. 7:15 ng gabi. Nagtanong si Maya kung pwede kaming kumanta ng mga pamaskong awitin. Siyempre anak. Umupo kaming magkasama sa sofa at nagsimula akong kumanta ng Noche Buena, pero kumanta ako ng mahina, halos pabulong na. Nasa level 2 lang ang volume ng TV. Tumingin sa akin si Maya ng naguguluhan. Mami, bakit ang hina nating kumanta? Hindi ko napansin na ginagawa ko pala ito, hanggang sa magtanong siya. Ang totoo, ayaw kong marinig ng mga kapitbahay. Ayaw kong marinig kami ni Aling Rosa sa kabilang pinto,
si Aling Rosa na nagsisimba sa parehong simbahan ng nanay ko, at malaman na mag-isa kami. Ayaw kong malaman ng sino man na ang Pasko, para sa amin, ay dalawang tao lang na kumakanta ng pabulong. Mas maganda ang ganito, sabi ko. Mas gumagana ang hiwaga ng Pasko kapag lihim ito. Tinanggap ni Maya ang paliwanag. Sa paraang tinatanggap ng mga 5 taong gulang ang karamihan ng mga bagay na may buong paniniwala. Kumanta kami ng 4 na kanta, Noche Buena. Ang Pasko ay sumapit. Pasko na naman at kumukuti-kutitap. Pagsapit ng 7:42 ng gabi, humikab si Maya. Oras na para matulog. Anak, pero bisperas na ng Pasko ngayon. Pwede bang gising muna ako? Hindi darating si Santa Claus kung gising ka pa. Gumana iyon. Nagsipilyo si Maya, nagsuot ng pantulog, at umakyat sa kama. Kinumutan ko siya. Hinalikan ang kanyang noo. Mahal kita, Maya. Mahal din kita, Mami. Tingin mo ba pupunta sina Lolo at Lola bukas? Nanikip ang lalamunan ko. Hindi ko alam, anak. Pero kahit hindi sila dumating, magiging masaya pa rin ang Pasko natin. Okay? Okay. Nakatulog siya ng 8:30 ng gabi. Hawak ng maliit niyang kamay ang laruang oso na ibinigay sa kanya ni Lola Elena noong nakaraang taon. Nakaupo akong mag-isa sa sala. Binuksan ko ulit ang Facebook. Hindi ko alam kung bakit ko patuloy na pinarurusahan ang sarili ko at nagbasa-basa ako sa pinakabagong inilathala ni Mama. 23 tao sa Mamo Steakhouse, lahat nakangiti, lahat kasama, lahat maliban sa amin ni Maya. Hindi ako tinukoy, wala ako doon. Para bang binura kami. Pinalaki ko ang litrato. Nakaupo si Lolo Jose sa kabilang dulo ng mesa. 89 na taong gulang siya. Payat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang baso ng tubig. Pero nandoon siya. Nakaupo si Lola Elena sa tabi niya. 86 na taon. Maputi na ang buhok niya. Kulubot na ang mukha. Pero matalas pa rin ang kanyang mga mata. Nakatingin sila sa kanilang mga plato. Walang ni isa sa kanila ang nakangiti. May bumabagabag sa akin tungkol sa larawang iyon, pero hindi ko malaman kung ano. Ang paliwanag ni Mama sa post ay, sobrang pinagpala na magdiwang kasama ang pamilya ngayong gabi. Paolo at Bianca, sobrang ipinagmamalaki namin kayo. Maligayang pagdating sa Pamilya Bautista, Bianca. May 32 nagustuhan na. 7 komento. Tita Linda, napakagandang pamilya. Congratulations, Paolo at Bianca. Tito Jaime, maligayang Pasko. Napakagandang selebrasyon. Nanay ni Bianca. Salamat sa pagtanggap sa aming Bianca. Nang may ganitong pagmamahal. Nilampasan ko ang mga komento at tiningnan ko ulit ang mga litrato. 23 tao. Mamahaling restaurant. May baso ng tsampanya sa bawat mesa. Kinuwenta ko. 4,000 piso bawat tao. 23 tao. Iyon ay halos 72,000 piso. Malamang higit pa kasama ang mga inumin. Samantala, gumastos ako ng 800 piso para sa mga groceries para sa hapunan ngayong gabi. Pero hindi ang pera ang masakit. Ang katotohanan na pinili ito ng mga magulang ko. Pinili nilang ihiwalay ako, na ihiwalay si Maya. Nagpasya silang hindi kami nababagay sa imaheng gusto nilang ipakita. Isinara ko ang Facebook. Nakaupo ako sa dilim. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Hindi malakas, hindi madrama, tahimik na pagpatak lang ng mga luha sa mukha ko habang natutulog ang anak ko sa kabilang kwarto dahil natanggap ko na rin sa wakas ang katotohanan. Hindi ako mahal ng mga magulang ko sa paraang kailangan ko sila at malamang na hindi na mangyayari iyon. Ika. 24 ng Disyembre. 8:00. 23 ng gabi. Naghuhugas ako ng mga pinggan, 2 plato, 2 tinidor, 2 baso. Nang marinig ko ang katok, 3 malalakas na katok. Sinadya, hindi pangkaraniwang katok ng kapitbahay. Pinunasan ko ang mga kamay ko at naglakad papunta sa pinto. Sumilip ako sa peephole. Napigil ang hininga ko. Nakatayo sina Lolo Jose at Lola Elena sa labas, parehong nakasuot ng jacket. May hawak na sobre na kulay krema si Lolo sa kanyang kanang kamay.
Binuksan ko ang pinto. Sara, sabi ni Lolo. Ang boses niya ay paos, tila pagod. Pwede ba kaming pumasok? Tumabi ako, masyadong nagulat para makapagsalita. Dahan-dahan silang pumasok. Nakasandal si Lolo sa kanyang tungkod, nakakawit ang braso ni Lola sa kanya. Sumunod sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Umulan ng malakas sa labas. Nagmaneho sila ng 35 minuto sa ganitong panahon. Lolo, Lola, akala ko nasa hapunan kayo ni Paolo. Nandoon kami, sabi ni Lola. Hinubad niya ang jacket niya at isinabit sa sabitan malapit sa pinto. Sa loob ng 18 minuto. 18 minuto? Tumango si Lolo. Dumating kami doon ng ASICS. Pagdating ng ASICS-18, umalis na kami. Tinitigan ko sila. Bakit? Tiningnan ako ni Lola gamit ang mga mata niya. Ang mga matang nakakabasa sa lahat ng kasinungalingang sinabi ko noong bata pa ako. Kasi wala ka doon, Apo. Simple as that. Umupo kami sa maliit na mesa ko sa kusina. Inilapag ni Lolo ang sobre sa mesa sa pagitan namin. Pero hindi niya ito binuksan. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyari, sabi ko. Nagbuntong hininga si Lolo. Dumating kami sa restaurant ng 6. Nagreserba ang tatay mo ng pribadong silid, 23 tao. Napakaganda, napakabongga. Ipinagpatuloy ni Lola ang kwento. Umupo kami. Nagbigay ng talumpati ang tatay mo. Tungkol kina Paolo at Bianca. Tungkol sa kung gaano siya ka-proud, tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Pumalakpak ang lahat. At pagkatapos ay nagtanong ako, sabi ni Lolo, kung nasaan ka. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ano ang sinabi niya? Sabi niya busy ka daw, na may iba kang plano. Tumigas ang panga ni Lolo. Nagtanong ako kung anong plano ang mas mahalaga kaysa sa Pasko kasama ang pamilya. Hindi siya sumagot. Iniba niya lang ang usapan. Nagsimulang magsalita tungkol sa bagong kondominium ni Paulo. Umabot si Lola sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ko. Alam naming nagsisinungaling siya, Sara. 64 na taon na naming kilala ang tatay mo. Alam namin kapag nagsisinungaling siya. Kaya umalis kami, sabi ni Lolo. Pagsapit ng asing 18, tumayo kami. Sinabi namin sa lahat na masama ang pakiramdam namin at lumabas kami. Sinubukan kaming pigilan ng nanay mo. Nagtanong kung kailangan ba namin ng tulong pauwi. Sinabi ko sa kanya na okay lang kami. Nagmaneho kami papunta rito. Pagtatapos ni Lola, kailangan ka naming makita. Na makita si Maya. Para makasigurong maayos kayo. Naramdaman kong naiipon na naman ang mga luha ko, pero pinigilan ko. Maayos kami. Sadyang naging tahimik lang ang Pasko namin. Iyan ang dahilan kung bakit kami nandito. Tinapik ni Lolo ang sobre. May ibibigay kami sa iyo. Makapal ang sobre, mamahaling papel. Ano ito? Buksan mo. Malumanay na sabi ni Lola. Itinaas ko ang takip. Sa loob, may devastating pages ng legal documents. Yung first page, malinaw na nakasulat, Last Will and Testament ni na Lolo Jose at Lola Elena. In-update noong labantas ng Hunyo, 2025. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Lolo? Basahin mo ang unang pahina, sabi niya. Linya 23. Nahanap ko, pangunahing tagapagmana, Sara Marie Bautista. Tumingala ako, hindi ko maintindihan. Lumapit si Lolo. In-update namin ng lola mo ang aming testamento 6 na buwan na ang nakalipas. Ang lahat, ang bahay, ang trust fund, lahat ng ito ay mapupunta sa iyo. Sa akin? Lumabas ang boses ko na parang pabulong. Hindi. Hindi. Kay Paulo? Hindi kailangan ni Paulo iyan, matatag na sabi ni Lola. Mas malaki ang kinikita ni Paulo sa 1 taon kaysa sa nakikita ng karamihan sa loob ng 5 taon. May kondominium si Paulo. May karera. May kinabukasan. Ayos na siya. Pero ikaw, lumambot ang mga mata ni Lolo. May anak kang pinapalaki. May buhay kang itatayo. At higit pa roon, napatunayan mo ang sarili mo, Sara. Napatunayan ko ang sarili ko. Iniwan mo si Romel. Sabi ni Lola. Nang ma-realize mong sinisira ka ng pagsasamang iyon, nagkaroon ka ng lakas ng loob na umalis.
Hindi ka nagmakaawa ng pera. Hindi mo hiniling sa amin na ayusin ito. Tumayo ka, nag-file ng annulment, at nagsimula ulit. Tumango si Lolo. Kailangan ng tapang para doon. Totoong tapang. Ang uri ng tapang na hindi kailanman naintindihan ng tatay mo. Inilipat ko ang mga pahina. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mga numerong tila hindi totoo. Pahina 3. Ari-arian. 1247. Acacia Street. New Manila, Quezon City. Halaga sa merkado. 45 milyong piso. Pahina 5. Trust Fund. 10 milyong piso na ipapamahagi sa loob ng 5 taon. 2 milyong piso kada taon. Kabuuan. 55 milyong piso. Wala pa akong pag-aari na mas mahal pa sa aking 12 taong gulang na Honda Civic. Hindi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Huwag ka munang magsalita, sabi ni Lolo. Naging seryoso ang boses niya. Dahil may kailangan kang malaman. Naglabas si Lolo ng isa pang pahina. Pahina 7 ng dokumento. Basahin mo ang clause na ito. Clause 4.2. Nagbasa ako. Basically, walang pwedeng matransfer na property o pondo nang walang written approval ng executor, si Attorney Ernesto Cruz. Ang clause na ito ay hindi mababago at nagbubuklod. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sabi ni Lolo, hindi ka mapipilitang ibigay ito. Hindi ka mape-pressure na ibigay ito sa ibang tao. Ang tanging paraan para mailipat ang pagmamay-ari ay kung aprubahan ito ni Ernesto Cruz, ang aming abogado, sa pamamagitan ng kasulatan. Bakit ko kakailanganin ang proteksyong ito? Nagkatinginan sina Lolo at Lola. Dahil hindi tatanggapin ng tatay mo ang desisyong ito. Tahimik na sabi ni Lola. Kapag nalaman niya, susubukan niyang baguhin ito. Ipe-pressure ka niya, papakonsensyahin ka niya. Sasabihin niya na hindi ito patas kay Paolo. Pero patas ito, sabi ni Lolo, matigas ang boses. Pinaghirapan namin ang perang ito. Nag-ipon kami sa loob ng 58 taon. Tumira kami sa bahay na iyon. Binayaran namin ang utang na iyon. Itinayo namin ang trust fund na iyon. Amin iyon para ibigay. At ibibigay namin iyon sa iyo. Ipinatong niya ang parehong kamay sa mesa. Sarah, kapag nalaman ito ng tatay mo, lalabanan ka niya. Susubukan niya ang lahat para ibigay mo ito kay Paolo. Kailangan mong maging handa. Paanong maging handa? Inabutan ako ni Lola ng isang calling card. Simpleng puti-itim na teksto. Attorney Ernesto Cruz. Cruz at Associates Law Firm. Ayala Avenue, Makati. Opisina. 0255-1123. Mobile. 0917-555-0198. Sa likod, nakasulat kamay ng maayos. Tawagan mo ako anumang oras. Poprotektahan kita. Tingnan mo. 41 taon na naming abogado si Ernesto. Sabi ni Lolo. Kilala niya ang tatay mo. Alam niya kung paano gumalaw ang tatay mo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo siya. Hinawakan ko ang calling card, nararamdaman ang bigat nito. Lolo, ako ay, hindi mo kami kailangang pasalamatan. Dahan-dahan siyang tumayo, nakasandal ng mabigat sa kanyang tungkod. Pinaghirapan mo ito, Sarah. Napatunayan mong may lakas kang tumayo mag-isa. Ngayon kakailanganin mo ulit ang lakas na iyon. Niyakap ako ni Lola. Amoy lavender at lumang libro siya. Mahal ka namin, Apo. Huwag mong kalimutan iyon. Umalis sila ng 10,020 ng gabi. Pinanood ko silang magmaneho palayo. Ang mga pulang ilaw ng kanilang sasakyan ay naglaho sa maulan at malamig na gabi. Isinara ko ang pinto. Tiningnan ang sobre sa aking mga kamay. 55 milyong piso. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Lolo tungkol sa pagiging handa. Pero pagkaraan ng 3 araw, maiintindihan ko rin. Ika, 20 ng Disyembre, 9 ng umaga, tulog pa si Maya. Nakaupo ako sa mesa sa kusina, nakalatag sa harap ko ang 17 pahinang testamento, binabasa ang bawat salita. Ang bahay sa 1247 Acacia Street sa New Manila. 4 na kwarto, 400 metro kwadrado, itinayo noong 1967. Tumira roon sina Lolo at Lola sa loob ng 58 taon. Pinalaki ang tatay ko roon. Nag-host ng bawat Pasko. Bawat pagtitipon ng pamilya. Halaga sa merkado.
45 milyong piso. Ayon sa pagtatasa noong Mayo 2025, ang trust fund ay pinamamahalaan ng BPI. 10 milyong piso na ipapamahagi sa loob ng 5 taon. 2 milyong piso kada taon, simula Enero 2026. Kabuang halaga ng ari-arian. 55 milyong piso. Lahat ng ito ay inilaan para sa akin. Patuloy akong nagbasa. Sinusubukang makahanap ng anumang pagkakamali. Anumang clause na magpapaliwanag kung bakit hindi kasama si Paulo. Pero wala. Malinaw at legal na salita lang. Si Paulo Alexander Bautista ay hindi kasama sa pamamahaging ito dahil sa sapat niyang independenteng mapagkukunan ng pananalapi at kawalan ng pangangailangang pinansyal. At pagkatapos, sa pahina 9, si Sara Marie Bautista ay itinalaga bilang pangunahing tagapagmana bilang pagkilala sa kanyang karakter, sa kanyang katatagan sa harap ng personal na paghihirap, at sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Maya, na may limitadong mapagkukunan at walang suportang pinansyal mula sa kanyang pamilya. 3 beses kong binasa ang talatang iyon. Isinulat ito ng mga lolo at lola ko, ginawang opisyal, sinabi ng malakas kung ano ang hindi kailanman gagawin ng mga magulang ko. Karapat-dapat ako, pahina 7, clause 4.2. Binasa ko ulit ito. Mas maingat sa pagkakataong ito. Mga paghihigpit sa paglilipat. Walang paglilipat, pagbebenta, pagreregalo, o pag-a-assign ng ari-ariang matatagpuan sa 1047 Acacia Street o anumang bahagi ng trust fund ang papayagan ng walang tahasang nakasulat na pahintulot ng tagapangasiwa, Attorney Ernesto Cruz. Anumang pagtatangkang ilipat ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng pamimilit, labis na impluensya o presyon ay ituturing na walang bisa at hindi maipapatupad. Ang clause na ito ay hindi mababago at mananatiling may bisa habang buhay ang pangunahing tagapagmana. Isa itong panangga. Alam ng mga lolo at lola ko na hulaan nila na susubukan ng tatay ko na bawiin ito sa akin. Kaya naglagay sila ng proteksyon. Pero bakit nila inisip na kailangan iyon? Dahil kilala nila siya. Sila ang nagpalaki sa kanya. Alam nila kung sino talaga si Tomas Bautista kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Naisip kong tawagan si Lolo para magtanong pa. Pero tumunog ang telepono ko. Bago ko pa magawa. Mensahe. Mula kay Mama. Mama, 9:47 ng umaga. Kailangan nating mag-usap. Tawagan mo ako. Kinabahan ako. Alam na nila. Sa halip, tinawagan ko si Lolo. Sumagot siya sa ikalawang ring. Sara, alam nila hindi ba? Oo, pagod ang boses niya. Tumawag ang tatay mo sa amin kaninang 7 tata, hindi siya natutuwa. Ano ang sinabi niya? Pilit niyang inaalam kung bakit namin binago ang testamento. Kung bakit ibinigay namin sa iyo ang lahat sa halip na hatiin ito ng pantay. Sinabi ko sa kanya na desisyon namin iyon. Ano ang sinabi niya? Natahimik si Lolo sandali. Sabi niya, mamanipula raw kami. Na naiimpluwensyahan mo kami kahit paano, na itinanim mo ang galit namin kay Paulo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi totoo iyan. Alam kong hindi totoo iyan. Alam ng lola mo na hindi totoo iyan. Sinabi namin iyon sa kanya. Hindi siya nakinig. Binabaan niya kami ng telepono. Sorry, Lolo. Huwag kang humingi ng tawad, Sara. Desisyon namin ito. Ginawa namin ito ng may malinaw na isip at buong puso. Pero kailangan mong maging handa. Galit ang tatay mo. Sobrang galit. Susugurin ka niya. Paano niya ako susugurin? Hindi ko alam. Pero kilala ko ang anak ko. Hindi siya tumatanggap ng pagkatalo ng maayos. Hahanap siya ng paraan para i-pressure ka. Para pakonsensyahin ka. Para kumbinsihin ka. O pilitin kang ibigay kay Paulo ang kanyang patas na bahagi. Hindi ko gagawin iyon. Naniniwala ako sa iyo. Pero Sara, makinig ka sa akin. Kung kontakin ka niya, huwag kang sumagot. Huwag kang makipagtalo. Huwag mong subukang ipagtanggol ang sarili mo. Idokumento mo lang ang lahat. Bawat text, bawat email, bawat voice message. At kung sumobra na siya, tawagan mo kaagad si Ernesto Cruz. Sige po,
Mangako ka. Pangako ko po, Lolo. Mabuti. Dahan-dahan siyang huminga palabas. Mahal ka namin, Apo. Tandaan mo iyan. Kahit ano pa ang sabihin o gawin ng tatay mo, pinili ka namin dahil karapat-dapat ka. Ibinaba namin ang telepono. Nakaupo ako roon, nakatitig sa telepono ko. Paglipas ng 9 na minuto, nagring ito. Papa, Ika, 28 ng Disyembre, 1916 ng umaga. Naghahanda ako ng almusal ni Maya nang tumunog ang telepono. Muntik ko nang hindi sagutin. Pero may nag-udyok sa akin. Marahil kutob, marahil kakaibang kuryosidad, kaya sinagot ko. Sara, hindi hello, hindi kumusta ka, pangalan ko lang, kasing kalim ng kutsilyo. Hello, pa, kakausap ko lang sa lolo mo. Sumisigaw siya. Talagang sumisigaw. Inilayo ko ang telepono sa tainga ko. Tumingala si Maya mula sa kanyang pangkulay na libro. Nag-aalala. Kailangan mong kumalma. Huwag mo akong sabihang kumalma. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Wala akong ginawang masama. Sinira mo ang tingin nila kay Paulo. Minanipula mo sila na baguhin ang testamento. Matanda na sila, Sara. Hindi na malinaw ang pag-iisip nila. At sinamantala mo iyon. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Hindi iyan ang nangyari. 55 milyong piso. Lahat ng iyon. Kinuha mo ang lahat at walang itinira para sa kapatid mo. Naiintindihan mo ba kung gaano iyon kasakiman? Nanginginig na ako ngayon. Hindi sa takot, kundi sa galit. Sina lolo at lola ang gumawa ng sarili nilang desisyon. Wala akong hinihingi sa kanila. Dahil hindi mo na kailangan. Nagpa-victim ka. Kawawang Sara, ang nahihirapang solong ina. Kawawang Sara, nakatira sa kanyang maliit na apartment. Alam mo eksakto kung ano ang ginagawa mo. Tama na. Karapat-dapat kay Paulo ang bahay na iyon. Siya ang panganay na lalaki. May narating na siya. May kinabukasan sila ni Bianca. Kailangan nila ng espasyo. Kailangan nila. Kumikita sila ng halos 8 milyong piso kada taon. Sigaw ko pabalik. Kakabili lang nila ng kondominium na nagkakahalaga ng 25 milyon. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay pamilya. Ang punto ay pagiging patas. Ang bahay na iyon ay dapat mapunta kay Paulo. Ang trust fund ay dapat hatiin. Kailangan mong ayusin ito. Wala akong aayusin. Katahimikan. 4 na segundo. Tapos mas tahimik. Mas malamig. Pagsisisihan mo ito, Sara. Banta ba iyan? Isa itong katotohanan. Sisiguraduhin kong maitatama ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Namatay ang linya. Tumagal ang tawag ng 24 na minuto at 18 segundo. Alam ko dahil na-i-record ko ang buong usapan. Nagsimula akong mag-record nang magsimula siyang sumigaw. Umupo ako, biglang nanghina ang mga binti ko. Lumapit si Maya, idinampi ang maliit niyang mga braso sa akin. Mami, bakit sumisigaw si Lolo? Naiinis lang siya, anak. Magiging okay din ang lahat. Pero hindi ako sigurado kung naniniwala ako doon. Tumunog ang telepono ko. Text mula kay Papa. Papa, 9:43 ng umaga. Hindi pa ito tapos. Pag-uusapan natin ito bilang isang pamilya. Gagawin mo ang tama. Hindi ako sumagot. Pagkaraan ng 3 minuto, isa pang text, tapos isa pa, tapos isa pa. Pagsapit ng 11,052 ng umaga, may 17 text na mensahe ako mula kay Mama. Mama, 9:43 ng umaga. Sara, tumawag ang tatay mo. Sobrang nag-aalala siya. Hindi mo pwedeng gawin ito sa kapatid mo. Mama, 9:58 ng umaga. Palagi kang mahal ni Paulo. Sinuportahan ka niya. Paano mo makukuha ang lahat at wala siyang matatanggap? Matanda na ang mga lolo at lola mo. Hindi nila naiintindihan ang magiging resulta ng ginawa nila. Kailangan mong ayusin ito. Mama, 10:01 ng umaga. Sinisira nito ang pamilya. Iyan ba ang gusto mo? Ang sirain ng pamilyang ito. Tumigil ako sa pagbabasa pagkatapos ng ika-10 mensahe. Nagring ang telepono ko. Paolo. Hinayaan ko itong mapunta sa voice message. Tumawag ulit siya. Hindi ko sinagot. Tumawag pa siya ng 3 beses. 10:57 ng umaga.
11:03 ng umaga, 11:28 ng umaga, 11:25 ng umaga. Sa ikalimang tawag, nag-iwan siya ng voice message. Hinintay ko hanggang sa nasa kabilang kwarto na si Maya bago ko ito pinakinggan. Ang boses ni Paulo sa mensahe ay tensyonado, maingat. Sara, ako ito. Ako. Tingin ko kailangan nating pag-usapan ito tungkol sa desisyon ni na lolo at lola. Hindi ako galit sa iyo. Sadyang hindi ko lang maintindihan kung bakit nila ginawa ito. Ang bahay na iyon, doon tayo lumaki, tayong dalawa. Dapat ay sa ating dalawa iyon, tama? O kahit papaano, ibig kong sabihin, ako ang panganay. Ayon sa tradisyon, ang mga ganitong bagay ay napupunta sa panganay na lalaki. Huminto siya, naririnig ko ang paghinga niya. Tawagan mo ako pabalik, please. Ayusin natin ito bago papalalain ni Papa. Makalipas ang 10 minuto, tumunog ulit ang telepono ko. Email naman sa pagkakataong ito, mula kay Bianca. Muntik ko nang hindi buksan, pero may nag-udyok sa akin na i-click. Mula kay Bianca Reyes at Apex Pharma. Com. K. Sara Bautista RN @gmail.com. Paksa. Re. Mga bagay na pampamilya. Isang pananaw mula sa tagalabas. Ipinadala. Ika. 28 ng Disyembre, 2025. 2:32 ng hapon. Dear Sara, umaasa ako na nasa mabuti kang kalagayan. Bilang isang taong malapit ng maging bahagi ng pamilya Bautista, nararamdaman ko ang pangangailangang ibahagi ang aking mga naiisip sa kasalukuyang isyu tungkol sa mana. Una, hayaan mong sabihin ko na naiintindihan ko na siguradong mahirap ang panahong ito para sa iyo. Ang anulasyon ay hindi madali, at ang pagpapalaki ng anak ng mag-isa ay nangangailangan ng matinding lakas. Hinahangaan kita para dyan. Gayunpaman, sa tingin ko ay mahalagang tingnan ang sitwasyon ng objetibo. Nagtrabaho si Paulo ng napakahirap para itayo ang kanyang karera. Nagtapos siya ng may karangalan mula sa Ateneo, pumasa sa bar exam sa unang pagkakataon, at inilaan ang nakaraang 11 taon sa pagbuo ng reputasyon sa batas ng korporasyon. Pinaghirapan niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng disiplina, sakripisyo at katalinuhan. Ang bahay sa New Manila ay higit pa sa halagang pinansyal. Kinakatawan nito ang pamana ng pamilya. Si Paolo, bilang panganay na lalaki, ay may lehitimong karapatan sa pamanang iyon. Ayon sa kasaysayan at tradisyon, ang ari-arian ng pamilya ay naipapasa sa panganay na anak, lalo na sa panganay na lalaki. Hindi ko sinasabing hindi mo nararapat ang suporta. Malinaw na nararapat mo ito. Ngunit ang pantay na paghahati ay magpaparangal sa inyong dalawa. Matatanggap ni Paulo ang bahay, na maaari niyang mapanatili, at kalaunan ay maipasa sa kanyang mga anak. Matatanggap mo ang trust fund, na makakapagbigay sa iyo ng katatagan sa pinansyal habang binubuo mong muli ang iyong buhay. Para sa akin, ito ay patas, makatarungan, at magalang sa parehong pangangailangan ninyo. Sigurado akong gagawin mo ang tama, Sara. Ang pamilya ay panghabang buhay. Lubos na gumagalang, Bianca Reyes, Marketing Director, Apex Pharma. 2 beses kong binasa ang email. Nakasisi si Paulo, si Papa, at si Mama. Nilagdaan niya ito gamit ang kanyang titulo sa trabaho na parang ang posisyon niya sa kumpanya ay nagbibigay sa kanya ng autoridad sa aming mga desisyon sa pamilya. Isinara ko ang aking computer. Naisip kong sumagot, na ipaliwanag na sina lolo at lola ang gumawa ng kanilang pagpili, na hindi ko hiningi ito, na ang tradisyon at pamana ay magagandang salita lamang para sa patriarka, pero hindi ko ginawa dahil may natanto ako. Hindi nila gustong makipag-usap. Gumagawa sila ng kaso. Ika-28 ng Disyembre, 5:57 ng hapon. Binaliwala ko ang 17 text mula kay Mama, 5 tawag mula kay Paulo at isang voice message. Pagkatapos ay dumating ang huling mensahe. Mama, 5:27 ng hapon. Family dinner. Ika. 3 ng Enero. 6 ng gabi. Mario's Restaurant.
Pribadong silid. Ang buong pamilya ay nandoon. Dapat kang dumalo. Hindi ito opsyonal, Sarah. Kailangan nating ayusin ito. Tinitigan ko ang mensahe. Mario's Restaurant, pribadong silid. Alam ko kung ano ito. Babalewalain nila ako. Ilalagay sa harap ng buong pamilya. Mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, at ipepressure akong pirmahan ang paglilipat ng bahay at trust fund kay Paulo. Palalabasin nilang makatwiran ito, patas, kinakailangan. At kung tatanggi ako ang magiging kontrabida, ang sakim na anak na nagnakaw ng mana ng kapatid niya. Nag-text ako pabalik. Ako, 5:62 ng hapon. Pupunta ako. Dahil kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila ng laban. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Ika, 20 ng Disyembre, 11:6:20 ng umaga. Nagtutupi ako ng mga damit nang tumunog ang telepono ko. Isang pangalan na matagal ko nang hindi nakikita. Lorna Mendoza. Naging kaibigan ko si Lorna noong mataas na paaralan. Nawalan na kami ng komunikasyon pagkatapos ng graduation. Nag-aral siya sa probinsya. Nag-aral ako dito lang sa paaralan ng NARS. 5 taon na kaming hindi nagkakausap. Sinagot ko, na-curious ako. Sarah, oh my God, nakakatuwang marinig ulit ang boses mo. Hi Lorna, hindi ko inaasahan ito. Alam ko. Ang tagal na. Pero ako, may narinig akong ilang bagay. At gusto kong manggumusta. Siguraduhing okay ka lang. Nanikip ang tiyan ko. Anong mga bagay? Well, nag-alangan siya. Nagkita ang nanay ko at ang nanay mo sa simbahan noong 1 linggo. At nabanggit ng nanay mo na dumadaan ka raw sa napakahirap na oras, sa pinansyal, ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng anulasyon. Wala akong sinabi. Sabi niya nahihirapan ka raw magbayad ng upa, na baka kailangan mo ng tulong. Kaya, naisip kong kausapin ka at tingnan kung hindi ko alam kung kailangan mo ng makakausap o kung kailangan mong humiram ng pera o ano. Lorna, ayos lang ako. Hindi ako nahihirapan. Oh, tila nalilito siya. Pero sabi ng nanay mo, mali ang nanay ko. Katahimikan. Okay. Well, masaya ako na okay ka. Gusto ko lang makatulong kung sakaling kailangan mo. Na-appreciate ko iyan. Pero ayos lang ako. Talaga. Binaba na namin ang telepono. Nakaupo ako roon na nakatitig sa telepono ko. Sinabi ni Mama sa mga tao na nahihirapan ako sa pinansyal. Ikinakalat niya ang kwento. Pinapalabas niya akong desperado, hindi matatag. Walang kakayahang pamahalaan ang sarili kong buhay. Bakit? Ika, 31 ng Disyembre, 4 ng hapon. Kumatok si Aling Rosa mula sa Unit 4A sa pinto ko. 67 taong gulang si Aling Rosa. Isang retiradong guro at miyembro ng parehong simbahan ng nanay ko. Mahigit 20 taon na silang magkakilala. Sarah, iha, pwede ba kitang makausap sandali? Pinapasok ko siya. Umupo siya sa sofa ko. Nakahalukip-kip ang mga kamay sa kandungan. Nag-aalala ang ekspresyon ng mukha niya. Sarah, ayaw kong makialam. Pero tumawag sa akin ang nanay mo kahapon. Sinabi niya na may mga problema ka raw sa pinansyal, na baka hindi mo kayang bayaran ang upa sa susunod na buwan. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko. Aling Rosa, hindi po totoo iyan. Sabi niya, masyado ka raw ma-pride para humingi ng tulong, pero baka kailangan mo ng utang para lang makatawid sa susunod na mga buwan habang nakakabangon ka pa. Hindi ko po kailangan ng uutangin. Sigurado ka ba? Dahil may naipon ako. Pwede kitang pahiramin ng 5,000 piso na walang interes hanggang sa maging stable ka ulit. Gusto kong sumigaw. Sa halip, huminga ako ng malalim. Napakabuti po ninyo, Aling Rosa. Pero pinapangako ko po sa inyo na stable po ang pinansyal ko. Hindi ko po kailangan ng tulong. Ang nanay ko. Nagkakamali siya. Mukhang nagdududa si Aling Rosa. Mukha siyang nag-aalala ng husto para sa iyo. Nag-o-overreact lang siya. Nag-usap pa kami ng ilang minuto, pero nararamdaman kong hindi siya naniniwala sa akin. Sa isip niya, ang nanay ko ay isang inang nag-aalala. Ako naman ay isang nahihirapang solong ina na nasa denial. Pagkaalis niya, umupo ako at nagbukas ng bagong dokumento sa telepono ko.
Pinamagatan ko itong talaan ng ebidensya, Disyembre 28 hanggang Enero 2. At sinimulan kong isulat ang bawat pangalan, bawat pag-uusap, bawat kasinungalingan. Ika, 2 ng Enero, 10:00 ng umaga. Nakabreak ako sa ospital, nakaupo sa break room ng Istasyon 3B habang umiinom ng napakapait na kape, nang hilahin ako ni Carmela Dizon. 42 taong gulang si Carmela, isang nurse na may 16 na taong karanasan. 6 na taon na kaming magkatrabaho. Siya ay isa sa iilan sa ospital na itinuturing kong kaibigan. Sara, pwede ba kitang makausap ng pribado? Pumasok kami sa supply closet. Mukhang hindi komportable si Carmela. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, kaya didiretsuhin na kita. Okay ka lang ba? Iyong talagang okay? Ayos lang ako. Bakit? Kasi narinig ko. Tingnan mo, ang asawa ko ay nag-gym sa parehong gym ng kapatid mo. At sinabi ng kapatid mo sa mga tao na dumadaan ka raw sa krisis sa kalusugan ng isip, na nag-aalala ang pamilya mo sa iyo, na gumagawa ka raw ng mga irasyonal na desisyon. Nanlamig ang dugo ko. Ano? Sabi niya nakatanggap ka raw kamakailan ng malaking mana at nag-aalala ang pamilya mo na hindi ka sapat na stable para pamahalaan ito. Na baka may gawin kang pabigla-bigla. Hindi ako makahinga. Sinasabi ni Paolo sa mga tao na hindi ako stable sa pag-iisip. Sara, hindi ako naniniwala doon. 6 na taon na tayong magkatrabaho. Kilala kita. Ikaw ang isa sa pinakamagaling, pinakamakatuwirang tao na nakilala ko. Pero gusto kitang bigyan ng babala na kumakalat ang tsismis na ito. Salamat, Carmela. May kailangan ka ba? Makakausap? Pwede kitang irekomenda sa isang dalubhasa sa isip kong. Ayos lang ako. Pangako. Problema lang ito sa pamilya. Niyakap niya ako. Okay. Pagkaalis niya, inilabas ko ang telepono ko at idinagdag ang pangalan ni Carmela sa aking talaan ng ebidensya. Talaan ng ebidensya. Disyembre 28 hanggang Enero 2. Lorna Mendoza, nahihirapan sa pinansyal. Amalia Perez, hindi kayang magbayad ng upa. Rochelle Torres, baka mawalan ng custody kay Maya. Aling Rosa, kailangan ng pera. Carmela Dizon, ospital. Hindi stable ang pag-iisip, irasyonal na desisyon, at 7 pangalan pa. Mga taong kinontak ng mga magulang ko at ni Paulo. Mga taong pinakain nila ng kasinungalingan. 12 tao sa loob ng 5 araw. Bumubuo sila ng kwento. Si Sara Bautista ay hindi stable, irresponsable, hindi kayang mamahala ng pera, at kung bumenta ang kwentong iyon, pwede nilang ikatwiran na hindi ako karapat-dapat na magmana ng kahit ano. Ika, 2 ng Enero, 8 ng gabi. Tulog na si Maya. Nakaupo ako sa mesa sa kusina na bukas ang computer ko, tinatype ang bawat detalye na kaya kong maalala. Gumawa ako ng talahanayan. 3 hanay, pangalan, petsa, nilalaman ng tsismis, pinanggalingan. Pangalan, petsa, tsismis, pinanggalingan. Lorna Mendoza, Disyembre 29, nahihirapan sa pinansyal, hindi makabayad ng upa. Mama, sa pamamagitan ng nanay ni Lorna. Amalia Perez, Disyembre 29, hindi kayang bilhin ang mga pangunahing pangangailangan. Mama, direktang tawag. Rochelle Torres, Disyembre 30, baka mawalan ng custody kay Maya. Papa, sa pamamagitan ng asawa ni Rochelle. Aling Rosa, Disyembre 30, problema sa pinansyal, kailangan ng uutangin. Mama, direktang tawag. Carmela Dizon, Enero 2. Krisis sa kalusugan ng isip. Hindi stable ang mga desisyon. Paolo, sa pamamagitan ng asawa ni Carmela sa gym. At 7 entries pa. 12 tao. 5 araw. Sistematiko sila tungkol dito. Maingat ang plano. Tinarget ni Mama ang mga dati kong kaibigan at kapitbahay. Mga taong titingin sa kanya bilang nag-aalalang ina. Tinarget ni Papa ang mga lalaki sa kanyang network, mga taong titingin sa kanya bilang nag-aalalang ama. Tinarget ni Paulo ang mga profesional, mga taong magkukwestiyon sa aking kakayahan.
Ito ay isang planadong pagpapakalat ng tsismis na idinisenyo para ihiwalay ako. Para palitawin na hindi ako maaasahan. Hindi stable. Hindi karapat-dapat sa mana. At gumagana ito. Pero mayroon akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Mayroon akong resibo. In-save ko ang bawat text na mensahe, bawat email, bawat voice message. Dinokumento ko ang bawat pag-uusap, bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon. Dahil, alam ko, lubos kong alam, na sa ika-3 ng Enero, ilalabas nila ang kanilang patibong. At magiging handa ako. Ika-1 ng Enero, 13:28 ng hapon. Nasa kusina ako gumagawa ng mga sandwich nang marinig ko ang boses ni Maya mula sa sala. Hi, Lola! Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Tumakbo ako papunta sa sala. Nakaupo si Maya sa sofa, hawak ang tablet ko. Bukas ang video call. Ang mukha ni Mama ang pumuno sa screen. Paano niya? Nagsimula ako. Tumingala si Maya sa akin. Naguguluhan. Tumawag si Lola. Sinagot ko. Siyempre. Direktang tinawagan ni Mama ang tablet. Alam niyang minsan ginagamit ito ni Maya para manood ng mga video. Maya, anak. Pwede mo bang ibigay sa akin ang tablet? Pero kinakausap ko pa si Lola. Nagsalita si Mama, matamis at malambing. Okay lang, Sarah. Gusto ko lang batiin ang apo ko ng manigong bagong taon. Hindi ako nagtiwala sa boses na iyon. Kailanman ay hindi. Maya, kailangan ni Mami na. Sarah, huwag kang bastos. May karapatan akong kausapin ang apo ko. Nagpabalik-balik ang tingin ni Maya sa aming dalawa. Hindi sigurado. Okay lang, anak. Mahinang sabi ko. Pwede mong kausapin si Lola. Nandito lang ako. Umupo ako sa tabi ni Maya, sapat na lapit para marinig ang lahat. Ngumiti si Mama kay Maya. So, apo, naging masaya ba ang Pasko mo? Opo. Kumanta kami ni Mommy ng mga kanta at kumain ng manok. Kayong dalawa lang? Naging pilit ang ngiti ni Mama. Talaga? Mabuti iyon. May sinabi ba sila sa iyong interesante? May dinala silang malaking sobre para kay Mommy. Naiintindihan ko. Nagbago ang boses ni Mama. Matamis pa rin, pero may talim. Maya, apo, alam mo ba na kung minsan nagkakamali ang mga Mommy, kumunot ang noo ni Maya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Well, minsan may mga ginagawa ang mga Mommy na hindi masyadong maganda, mga bagay na nakakasakit sa ibang tao sa pamilya. Mama, nagbabala ako. Binaliwala ako ni Mama. Maya, kailangan ni Lola na gawin mo ang isang bagay para sa akin. Pwede mo bang sabihin sa Mommy mo na masama ang kumuha ng mga bagay na hindi sa kanya? Nagtubig ang mga mata ni Maya. May kinuha si Mommy? Huwag kang makinig sa kanya, anak. Sabi ko, inaabot ang tablet. Pero patuloy sa pagsasalita si Mama. Mas mabilis na ngayon. May kinuha ang Mommy mo na napaka-espesyal kay Tito Paolo. Isang bagay na dapat ay sa kanya. At hindi iyon patas, hindi ba? Mommy? Tumingin sa akin si Maya. Takot at naguguluhan. Kinuha mo ba ang gamit ni Tito Paolo? Hindi, anak. Si Lola ay, kung mahal ng Mami mo ang pamilya niya. Sabi ni Mama, matamis pa rin ang boses niya, pero may lason sa ilalim. Ibabalik niya sana kung ano ang kinuha niya. Gagawin niya ang tama. Hindi ba iyon ang naisip mo, Maya? Kinuha ko ang tablet at tinapos ang tawag. Biglang umiyak si Maya. Niyakap ko siya sa buong oras na iyon. Inaalo. Hinahagod ang buhok niya. Kumakanta ng saugoy ng duyan. Kung paano ko ginagawa noong sanggol pa siya. Mommy, kinuha mo ba ang gamit ni Tito Paolo? Hindi, anak. Wala akong kinuhang kahit ano mula kanino man. Pero, sabi ni Lola, mali si Lola. May ibinigay na regalo sina Lolo at Lola sa akin. Akin ito. Hindi ko ito ninakaw. Pero bakit galit si Lola? Paano mo ipapaliwanag ang isyu ng matatanda sa isang 5 taong gulang? Paano mo sasabihin sa anak mo na ginagamit siya ng kanyang lola bilang sandata? Minsan nagtatalo ang mga matatanda tungkol sa mga bagay-bagay. Anak, hindi mo kasalanan iyon. At hindi iyon dapat alalahanin.
Pero sabi ni Lola, nagiging masama ka raw kay Tito Paulo. Hindi ako masama, anak. Pangako. Humikbi si Maya, kinukuskus ang mga mata niya. Ayaw kong maging masama ka, Mami. Hindi ako nagiging masama. Ako lang ay. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Naiintindihan mo ba? Hindi niya naintindihan. Paano niya maiintindihan? Binigyan ko siya ng gatas na tsokolate, ang paborito niya, at binasa ang isang kwentong pambata ng 3 beses hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Pagpatak ng 4:15 ng hapon, nakatulog siya sa sofa, basa pa rin ng luha ang mukha. Umupo ako sa tabi niya, pumapatak na rin ang sarili kong mga luha. Lumampas na sila sa limitasyon. Ginamit nila ang anak ko, ang 5 taong gulang kong anak, at ayoko nang maging mabait. Ika, 2 ng Enero, 11 nito ng umaga. Handa na ako sa pagkakataong ito. Nang tumawag si Papa, hindi ako nag-atubili. Binuksan ko ang voice recorder at pinindot ang record bago sumagot. Hello pa, Sarah. Kailangan nating mag-usap tungkol sa Ika, 3 ng Enero. Ano tungkol doon? Kailangan mong pumunta na handang pumirma ng ilang dokumento. Anong mga dokumento? Isang paglilipat ng titulo para sa bahay at pagbabago sa pamamahagi ng trust fund. 55T na hati kay Paulo. Iyon ang patas na gawin. Wala akong pipirmahan. Tumigas ang boses niya. Sarah, isipin mo si Maya. Paano si Maya? Kailangan ni Maya ng pamilya. Kailangan niya ang mga lolo at lola niya. Mga tiyuhin at tiyahin niya. Mga pinsan niya. Pero kung magpapatuloy ka sa landas na ito, kung ipagpapatuloy mo ang pagiging makasarili, ayaw nang makita ng pamilya si Maya. Humigpit ang kamay ko sa telepono. Sinasabi mo bang ihihiwalay niyo si Maya kung hindi ko ibibigay kay Paulo ang mana? Sinasabi kong mas deserve ni Maya ang isang nanay na hindi sumisira sa pamilya. Gusto mo bang lumaki si Maya na walang pamilya, Sarah? Gusto mo bang mag-isa lang siya katulad mo? Nagbilang ako hanggang 3 bago sumagot. May iba pa ba pa? Seryoso ako. Tatawagan ko si Maya. Ipapaliwanag ko sa kanya na gumagawa ng maling desisyon ang kanyang mommy. Na kung mahal ng mommy niya ang pamilya niya, gagawin ng mommy niya ang tama. Maiintindihan ni Maya. Matalino siyang bata. Paalam pa. Binaba ko ang telepono. Ang recording ay tumagal ng 12 minuto at 8 segundo. Malinaw na boses. Malinaw na pagbabanta. Malinaw na manipulasyon. Inisave ko ito gamit ang pangalan ng file na Papa, Jan 2 Banta, M4A. Tapos binuksan ko ang email ko at nagsimulang mag-type kay A. Cruz at Cruz Associates.com mula kay Sarah Bautista RN at gmail.com. Paksa, kailangan ng payo. Pamilya, tinitarget ang anak ko. Ipinadala. Ika, 2 ng Enero 2026, 1:55 ng hapon. Attorney Cruz, ako po si Sarah Bautista. Apo po ako ni na Jose at Elena Bautista. Ginagamit na po ng pamilya ko ngayon ang 5 taong gulang kong anak para pilitin akong ibigay ang manang iniwan sa akin ng lolo at lola ko. Naglakip po ako ng 2 recording ng boses. Una, kinakausap ng nanay ko ang anak ko via video call, sinasabing may kinuha ako sa tito niya at sinasaktan ko ang pamilya. Pangalawa, nagbabanta ang tatay ko na direktang tatawagan ang anak ko at sasabihin sa kanya na gumagawa ako ng masasamang desisyon maliban kung pipirmahan ko ang bahay at hahatiin ang trust fund sa kapatid ko. Naiintindihan ko po na baka hindi naman kriminal ang gawing ito, pero kailangan ko pong malaman ano ang mga legal na opsyon ko. Paano ko po protektahan si Maya laban sa ganitong uri ng emosyonal na manipulasyon? Hindi ko hahayaang saktan nila ang anak ko. Mangyaring payuhan po ako, Sarah Bautista. Mga lakip. Mama. Video. Call. Maya. Enero 1. M4A 6 na minuto. 62. Segundo. Papa. Enero 2. Banta. Mamput a isande na minuto. 8 segundo. Pinindot ko ang send. Pagkaraan ng 47 minuto,
tumunog ang telepono ko mula kay E. Cruz at Cruz Associates. K. Sara Bautista RN at gmail.com. Paksa. Kailangan ng payo. Pamilya. Tinitarget ang anak ko. Ipinadala. Ika. Dusa ng Enero, 2026. Dusa man 3,000 ng hapon. Sara, pinakinggan ko ang 2 recording. Ang ginagawa ng mga magulang mo ay tinatawag na pang-aabusong emosyonal at pagpapalayo ng loob ng anak. Ang mga recording na ito ay patunay ng pang-aabusong emosyonal at pananakot sa ilalim ng Vayabausi o Republic Act 9262, kaya magagamit natin ito laban sa kanya. Ito ay maaari ring maging batayan para sa isang restraining order kung ito ay lumala. Mas mahalaga, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. Inasahan ng mga lolo at lola mo ang pag-uugaling ito, kaya isinama nila ang Clause 4.2 sa testamento para protektahan ka mula sa eksaktong ganitong uri ng pamimilit. Naiintindihan kong may nakatakdang hapunan ng pamilya sa Ika, 3 ng Enero sa Mario's Restaurant. Mag-aabang ako sa labas ng restaurant ng asin ng gabi kung sa anumang sandali habang naghahapunan ay makaramdam ka ng hindi ligtas, pinagbabantaan o pinipilit. I-text mo ako. Papasok ako kaagad at makikialam. Dalhin mo ang telepono mo. I-record mo ang lahat kung kaya mo. I-dokumento ang bawat salita, bawat banta, bawat manipulasyon. Susubukan nilang baliin ka, Sara, pero mas matatag ka kaysa sa inaakala nila. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anumang bagay bago ang oras na iyon. Ernesto Cruz. 3 beses kong binasa ang kanyang email. Pagkatapos ay nag-text ako pabalik. Ako, salamat po, magiging handa po ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 araw, pakiramdam ko ay hindi ko pinaglalabanan ang labang ito ng mag-isa. Ika, 2 Enero, 10:02 ng umaga. Ang opisina ng Cruz at Associates ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa Ayala Avenue. Ang waiting room ay amoy balat at lumang mga libro. Ang resepsyonista, isang babae na nasa 50s at may ubaning buhok, ay ngumiti pagpasok ko. Ikaw siguro si Sara Bautista. Hinihintay ka ni Attorney Cruz. Dinala niya ako sa isang pasilyo na puno ng mga nakakuwadrong sertipiko at legal na sertipiko. Sa dulo, bukas ang isang pinto. Si Ernesto Cruz ay 68 taong gulang na may puting buhok at matatalim na asul na mata. Nakabarong Tagalog siya at nakaupo sa likod ng isang malaking mesang oak na puno ng maayos na patong ng mga file. Nang pumasok ako, tumayo siya at inabot ang kanyang kamay. Sara, matagal ko nang hinihintay na makilala ka. Nagkamayan kami. Mahigpit at matatag ang hawak niya. Salamat po sa pagtanggap sa akin ng biglaan. Ang mga lolo at lola mo ay 2 sa mga pinakamatagal ko ng kliyente. 41 taon ko na silang kilala. Nang sabihin nila sa akin na ina-update nila ang testamento para iwan sa iyo ang lahat, alam kong darating ang araw na ito. Umupo ako sa tapat niya. Alam niyo po na ganito ang magiging reaksyon ng tatay ko? Alam kong hindi ito tatanggapin ni Tomas ng maayos. Oo. Ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa mesa. 4 na dekada ko nang pinamamahalaan ang mga legal na usapin ng pamilya niyo. Kinatawan ko ang mga lolo at lola mo nang bilhin nila ang bahay. Tinulungan ko ang tatay mo sa mga kontrata niya sa negosyo. Kilalang kilala ko siya kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ano po siya? Walang awa. Kalkulado. Handa siyang gumamit ng anumang paraan para makuha ang gusto niya. Basta't ang mga paraang iyon ay hindi tumatawid sa kriminal na gawain. Binuksan niya ang isang briefcase at naglabas ng 3 pirasong papel. Ito ang 3 clause sa testamento ng lolo at lola mo na partikular na pumoprotekta sa iyo. Ibig sabihin nito ay hindi ka mapipilit ng tatay mo na pirmahan ang ari-arian o ang trust fund. Kahit na pumirma ka sa ilalim ng pamimilit, tatanggi akong aprubahan iyon na magpapawalang bisa sa paglipat. Pangalawang pahina. Clause 4.5. Parusa sa pagtutol. Kung sino man ang magtangkang tutulan ang testamento sa korte,
Automatiko nilang isinusuko ang anumang karapatan sa ari-arian at sila ang mananagot sa lahat ng legal fees. Pinipigilan nito ang mga kaso. Pangatlong pahina. Clause 5.1. Awtoridad ng tagapangasiwa. Mayroon akong buong pagpapasya na pamahalaan ang pamamahagi ng mga pondo at ari-arian. Kung matukoy kong pinipilit ka o minamanipula, maaari kong antalahin ang pamamahagi hanggang sa maalis ang banta. Tinitigan ko ang mga pahina. Talagang inisip ng lolo at lola ko ang lahat. Mahal ka nila, Sarah, at alam nilang susubukan ito ni Tomas. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ngayon, sabihin mo sa akin ang tungkol sa hapunan sa Enero 3. Ipinaliwanag ko ang alam ko. Pribadong silid sa Marios. 14 na tao. Ang plano na i-pressure akong pumirma sa mga dokumento ng paglipat. Nakinig si Attorney Cruz nang walang putol. Pagkatapos ko, sinabi niya, "Ito ang gusto kong gawin mo. Dumalo ka sa hapunan. Maging magalang, pero matatag. Kung may ipapirma sila sa iyo, tumanggi ka. Huwag kang magpaliwanag. Huwag kang mga tuwiran. Sabihin mo lang na hindi. At kung mamilit pa sila, i-text mo ako. Nakaparada ako sa labas ng restaurant. Kung kailangan kong pumasok, papasok ako. At kapag pumasok ako, gagawin kong napakalinaw na anumang pagtatangka na pilitin ka ay isang paglabag sa mga tuntunin ng testamento at maaaring magresulta sa legal na kahihinatnan para sa kanila." Inabutan niya ako ng calling card. Sa likod, nakasulat gamit ang maayos niyang sulat kamay. "Mag-aabang ako sa labas ng asing ng gabi. I-text mo ako kung kailangan mo ako. Ligtas tayo dahil gagamitin natin ito para protektahan ka sa ilalim ng RA 9262 kung sakaling may pananakot na maganap. Kapag nagbanta ang tatay mo, magiging napakahalaga ng recording na iyan. Mabuti. Maganda ang pagpili ng lolo at lola mo. Ika, 3 ng Enero. Ice. Ng gabi. Ang Mario's Restaurant ay nasa Tomas Morato. Nakapunta na ako roon minsan, maraming taon na ang nakalipas para sa aking graduation dinner sa kolehiyo. Ito yung klase ng lugar na may mga puting mantel, mga serbilyeta, at mga ulam na nagkakahalaga ng 2,000 piso pataas. Pumarada ako 2 kanto ang layo. Dahan-dahang naglakad papunta sa pasukan. Nasa bulsa ng jacket ko ang telepono ko, umaandar na ang app sa pag-record. Sa labas, nakita ko ang silver na Lexus ni Attorney Ernesto Cruz na nakaparada sa kabilang kalsada. Nakaupo siya sa driver's seat, nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niya ako, tumango siya ng isang beses. Tumango rin ako. Tapos pumasok ako sa loob. Binati ako ng tagatanggap. Pangalan? Bautista? Pribadong silid. Dito po tayo. Dinala niya ako sa pangunahing silid kainan. Mga magkasintahang tahimik na nag-uusap. Ang tunog ng mga baso ng alak. Ang amoy ng bawang at sariwang tinapay. At binuksan ang isang pinto sa likod. Mas malaki ang pribadong silid kaysa sa inaasahan ko. Hugis yu ang mesa, 14 na upuan, 13 doon ang may nakaupo na. Tumingin sa akin ang lahat. Nakaupo si Papa sa dulo ng mesa. Si Mama sa kanan niya, sina Paulo at Bianca sa kaliwa niya. 4 na tiyahin at tiyuhin ang pumuno sa mga gilid. 6 na pinsan na halos hindi ko kilala ang pumuno sa natitirang mga upuan. Inilagay nila ang isang bakanteng upuan sa gitna ng parang upuan ng akusado, parang nasa paglilitis ako. Umupo ako. Walang nag-hello, walang ngumiti. Tumayo si Papa. "Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayong gabi. Alam kong hindi pangkaraniwan ang pagtitipon na ito, pero may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan sa pamilya." Tumingin siya ng diretso sa akin. "Sarah, gusto kong simulan sa pagsasabi na mahal ka namin. Palagi ka naming mahal, pero minsan ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mahihirap na usapan. Wala akong sinabi. Kamakailan ay in-update ng lolo at lola mo ang kanilang testamento. Sa update na iyon, gumawa sila ng desisyon na naniniwala kaming mali. Ibinigay nila ang buong ari-arian nila, ang bahay, ang trust fund, lahat sa iyo. Wala silang iniwan kay Paulo. Nagkabulungan sa mesa. Umiling si Tita Linda. Kumunot ang noo ni Tito Jaime. Ngayon, sigurado akong naniwala ang lolo at lola mo.
na tinutulungan kanila. Solong ina ka, nagkaproblema ka sa pinansyal. Gusto kanilang suportahan. Naiintindihan namin iyon. Kalmado ang boses niya, makatwiran. Boses ng isang nag-aalalang ama. Pero ang desisyong ito ay hindi patas. Panganay si Paulo. Lumaki siya sa bahay na iyon. May karapatan siya doon. Higit pa rito, may kakayahan siyang panatilihin iyon, protektahan iyon, at ipasa iyon sa mga anak niya balang araw. Tumango si Bianca. Nakatitig si Paulo sa kanyang plato. Kaya, ito ang aming mungkahi. Kumuha si Papa mula sa kanyang briefcase ng isang salansan ng mga dokumento, 11 pahina na nakastaple. Inilapag niya ang mga ito sa harap ko. Simple lang, isang transfer of title. Itra-transfer mo ang bahay kay Paulo. In exchange, sayo na ang buong trust fund, 10 million pesos yon. More than enough na yon para makapagsimula kayo ni Maya. Mapupunta kay Paulo ang bahay na nararapat sa kanya. Panalo ang lahat. Ipinatong niya ang isang ballpen sa ibabaw ng mga dokumento. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma. Natahimik ang buong kwarto. 14 na tao ang nakatitig sa akin. Naghihintay. Tiningnan ko ang mga dokumento. Hindi ko ginalaw. Hindi. Hindi nagbago ang ngiti ni Papa. Sara, sa tingin ko hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng buong buo. At ang sagot ko ay hindi. Nagiging irresponsable ka na. Sinusunod ko lang ang gusto ni na lolo at lola. Sumingit si Bianca. Sara, pwede ba akong magsalita? Tiningnan ko siya. Naiintindihan ko. Talaga. Nasa survival mode ka. Solong ina ka. Nagtatrabaho ka ng mabuti. Takot ka sa hinaharap. Pero kailangan mong mag-isip ng pangmatagalan. Responsibilidad ang bahay na iyan. Buwis sa ari-arian, pagpapanatili, pag-ayos. Mahal iyan. Kakayanin mo ba talaga iyan? Hindi mo na problema iyon. Sinusubukan kitang tulungan. Kaya naming asikasuhin ni Paulo ang bahay. Mayroon kaming kita, ang katatagan. Dapat kunin mo ang pera. Iyon ang matalinong desisyon. Ang matalinong desisyon. Pag-uulit ko. Iyan ba ang tingin mo rito? Matatalinong desisyon? Hindi ba? Hindi ako sumagot. Nagsalita si Tito Jaime. Sara, iha, pamilya tayo. Dapat ibahagi natin ang ari-arian ng pamilya. Iyon ang tama. Dagdag ni Tita Linda. Hindi iyon ang gugustuhin ng lolo mo. Hindi niya gugustuhing mahati ang pamilya. Sa totoo lang, mahinang sabi ko, alam na alam ni lolo kung ano ang ginagawa niya. Tumigas ang ekspresyon ni Papa. Sara, pirmahan mo na ang mga papel. Hindi. Nagiging makasarili ka. Nagpapakatotoo lang ako. Sinisira mo ang pamilyang ito. Talaga ba? O nagagalit lang kayo? Dahil hindi niyo ako makontrol? Namula ang mukha niya. Tama na iyan. Tumayo ako. Inilabas ang telepono sa bulsa ko at inihinto ang app sa pag-record. 18 minuto, 52 segundo. Binuksan ko ang telepono ko, pumunta sa folder ng mga recording, at pinili ang recording noong Disyembre 28, ang sumisigaw na boses ni Papa. Bago ako umalis, gusto kong marinig niyo itong lahat. Pinindot ko yung play button. Biglang napuno yung kwarto ng boses ni Papa, sobrang lakas at galit na galit. Grabe! Sinira mo ang tingin nila kay Paulo, minanipula mo sila, matanda na sila. Hindi na malinaw ang pag-iisip nila, namutla si Mama. 55 milyong piso. Kinuha mo ang lahat, napatingala si Paulo, gulat. Karapat-dapat kay Paolo ang bahay na iyon, siya ang panganay na lalaki. Inihinto ko ang recording, iyon ay noong Disyembre 28. 3 araw pagkatapos ng Pasko, tumawag sa akin ang tatay ko at sumigaw ng 24 na minuto dahil sina lolo at lola ay gumawa ng sarili nilang desisyon. Pinili ko ang pangalawang recording at pinindot ang patugtugin. Ang boses ni Mama, matamis at nakakalason. Maya, alam mo ba na kung minsan nagkakamali ang mga mami? May kinuha ang mami mo na napaka-espesyal kay Tito Paulo. Kung mahal ng mami mo ang pamilya niya, ibabalik niya kung ano ang kinuha niya. Inihinto ko ito. Enero 1 naman iyon.
Tinawagan ng nanay ko ang 5 taong gulang kong anak at sinabi sa kanyang masama akong tao. Pinili ko ang pangatlong recording. Si Papa ulit. Kailangan ni Maya ng pamilya. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagiging makasarili, ayaw nang makita ng pamilya si Maya. Tatawagan ko si Maya. Ipapaliwanag ko sa kanya na gumagawa ng maling desisyon ang kanyang mami. Katahimikan. Buong katahimikan. 14 na tao. Walang nagsasalita. Tiningnan ko si Papa. Ginamit niyo ang anak ko bilang sandata. Nagbanta kayong ilalayo niyo siya sa pamilya maliban kung ibigay ko ang gusto ninyo. Sara, hindi iyon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Ernesto Cruz. Nakatayo si Attorney Cruz sa pintuan, hawak ang briefcase, at mukhang isang bihasang abogado sa bawat anggulo. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala. Ang pangalan ko ay Ernesto Cruz. Ako ang tagapangasiwa ng ari-arian ni na Jose at Elena Bautista. Namutla ang mukha ni Papa. Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako dahil hiniling ng kliyente kong si Sara Bautista ang presensya ko, at dahil ang narinig ko ngayon ay nagpapakita ng malinaw na pananakot at pagmamanipula. Lumapit siya sa mesa, inilapag ang briefcase, at binuksan iyon. Hayaan ninyong linawin ko ang ilang bagay sa lahat ng narito, sa silid na ito. Naglabas siya ng kopya ng testamento. In-update ni na Jose at Elena Bautista ang testamento nila noong 17 ng Hunyo, 2025. Itinalaga ng testamentong iyon si Sara Marie Bautista bilang pangunahing tagapagmana ng buong ari-arian, ng bahay sa 1247 Acacia Street at ng trust fund na 10 milyong piso. Lumipat siya sa pahina 7. Ang testamento ay naglalaman ng Clause 4.2 na malinaw na nagsasabi na walang paglilipat ng ari-arian o pondo ang papayagan ng wala ang nakasulat na pahintulot ko. Kahit napirmahan ni Sara ang mga dokumentong ito, itinuro niya ang mga papel sa harap ko. Tatanggi akong aprubahan ang paglilipat na magpapawalang bisa rito. Binuksan ni Bianca ang bibig niya. Itinaas ni Attorney Cruz ang kanyang kamay. Bukod pa rito, anumang pagtatangka na i-pressure, pilitin, o manipulahin si Sara para isuko ang kanyang mana ay bumubuo ng hindi makatwirang impluensya. Magagamit pa ito laban sa inyo sa ilalim ng VAWC, pwedeng maging batayan para sa isang restraining order. Tiningnan niya ng diretso si Papa. Tomas, 4 na dekada na kitang kilala. Alam ko kung paano ka gumalaw. Pero alam ko rin ang batas. At itong ginawa mo ngayong gabi, na tinipon mo ang pamilya para i-pressure ang sarili mong anak in public. Psychological abuse yan, Tomas. Hindi ko iyan. Oo, ginawa mo. Malamig ang boses ni Attorney Cruz. Pinakinggan ko ang nirecord ni Sara. Ang mga mensahe mo sa boses, mga tawag, ang pagbabanta mong idadamay mo ang 5 taong gulang na anak niya. Dokumentado ang lahat. At lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan ng isang lalaking nambubuli sa kanyang anak para isuko ang manang legal at nararapat na sa kanya. Walang sinabi si Papa, kaya ganito ang mangyayari. Isinara ni Attorney Cruz ang briefcase. Aalis na si Sara. Pananatilihin niya ang bahay at ang trust fund gaya ng gusto ng mga lolo at lola niya. At kayo, kayong lahat. Irerespeto ninyo ang desisyong iyon. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Kung sino man sa pamilyang ito ang magpapatuloy sa pagharas, pagbabanta, o pagmanipula kay Sara o sa anak niya, magsasampa ako ng kaukulang kaso para sa kanya. Malinaw ba iyon? Walang sumagot. Malinaw ba iyon? Dahan-dahang tumango ang mga tao. Humarap sa akin si Attorney Cruz. Sara, tayo na. Tumayo ako, kinuha ang telepono ko, at iniwan ang mga hindi napirmahang dokumento sa mesa. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, pinigilan ako ng boses ni Paulo. Sara, sandali. Lumingon ako. Mukha siyang pagod, talo. Pasensya na. Tahimik niyang sabi. Hindi ko alam na umabot na pala sa ganito. Hindi ko alam na sinubukan nilang idamay si Maya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pasensya na, inulit niya. Tumango ako ng isang beses, saka umalis. Hinatid ako ni Attorney Cruz sa sasakyan ko.
Magaling ang ginawa mo doon. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Normal iyan. Paghupa ng kaba. Inabutan niya ako ng isang bote ng tubig mula sa kanyang briefcase. Inumin mo ito. Huminga ka. Ayos ka lang. Ininom ko ang kalahati ng bote. Ano na ang mangyayari ngayon? Ngayon, uuwi ka na. Yayakapin mo ang anak mo. At hahayaan mong ako na ang humarap sa anumang kasunod nito. Susundan ba nila ako ulit? Hindi siguro. Hindi tanga ang tatay mo. Alam niya na nakabantay na ako ngayon. Alam niyang anumang karagdagang harassment ay magkakaroon ng legal na consequences. Huminto siya. Pero kung kontakin ka nila, idokumento mo, itago mo ang lahat at tawagan mo ako kaagad. Sige po. Ngumiti siya. Siguradong ipagmamalaki ka ng mga lolo at lola mo, Sarah. Pinanindigan mo ang sarili mo. Kailangan ng tapang doon. Hindi ko naramdaman na matapang ako. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pagkilos sa kabila nito. Tumango ako. Hindi pinagkakatiwalaan ang sarili kong magsalita. Umuwi ka na. Magpahinga. At tandaan mo, pinaghirapan mo iyan. Hindi ka nagnanakaw. Hindi ka nagiging makasarili. Tumatanggap ka ng isang regalong kusang ibinigay ng mga taong nagmamahal sa iyo. Nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Pagdating ko sa apartment, nakaupo ako sa kotse ng 10 minuto bago ako nakagalaw. Tapos pumasok ako sa loob. Humiga sa tabi ni Maya. At niyakap ko siya habang natutulog siya. Enero 4 hanggang Enero 7, hindi tumigil sa pagtunog ang telepono ko. Hindi mula sa mga magulang ko. Hindi kay Paulo. Kundi sa lahat ng iba pa. Tumawag si Lorna pabalik. Sarah, pasensya na talaga. Sabi ng mama mo nahihirapan ka raw, pero hindi ko alam na siya pala ang... Diyos ko, ang tanga-tanga ko. Nag-text si Amalia. Dapat tinawagan kita ng direkta kaysa maniwala sa narinig ko sa iba. Sorry. Nagpadala si Rochelle ng mahabang email para humingi ng tawad sa pag-iisip ng masama. Kahit si Aling Rosa ay kumatok sa pinto ko. Sarah, iha, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana nagtiwala ako sa iyo noong sinabi mong okay ka lang. Pagsapit ng Enero 7, 12 tao sa talaan ng ebidensya ko ang nakipag-ugnayan para humingi ng tawad. Ang 3 ay hindi. Ang 3 iyon, malalayong kamag-anak na halos hindi ako kilala, ay piniling maniwala sa bersyon ng kwento ng mga magulang ko. Hindi ko sila sinisisi. Nagpasya na lang ako na dumistansya. 8 ng Enero, 11 ng umaga. Nasa nurses station ako. Nang lapitan ako ni Carmela, na may dalang isang piraso ng papel. Sarah, kailangan mong makita ito. Isa itong petisyon, nakaprint sa simpleng puting papel. May 23 pirma sa ibaba. Ang nakasulat sa itaas. Nakatayo kami kasama si Sara Bautista. Si Sara Bautista ay isang dedikadong nurse ng mga bata na nagtrabaho sa Philippine Children's Medical Center sa loob ng 6 na taon. Siya ay mapagkalinga, propesyonal, at lubos na nakatuon sa pag-aalaga ng kanyang mga pasyente. Siya rin ay isang mapagmahal na ina na nagpapalaki ng kanyang anak ng may pagmamahal at integridad. Kamakailan, si Sara ay naging target ng mga maling tsismis patungkol sa kanyang pinansyal at mental na kalusugan. Ang mga tsismis na ito ay hindi totoo at nakakasakit. Kami, ang mga nakapirma sa ibaba, ay nakatayo bilang suporta kay Sara at pinagtitibay ang aming tiwala sa kanyang pagkatao at kakayahan. 23 pangalan. Mga nurse, doktor, kawani ng lipunan, tagapamahala, mga taong nakatrabaho ko na ng maraming taon, mga taong kilala kung sino talaga ako. Hindi ako makapagsalita. Niyakap ako ni Carmela. Nasa likod mo kami, Sara. Palagi. 10 ng Enero, 3:15 ng hapon. 4 na pamilya na inalagaan ko ang mga anak sa ward ng onkolohiya ang nagpadala sa akin ng mga email. Ang una ay mula sa nanay ni Mika, ang batang may leukemia. Dear Sarah, narinig ko sa ospital na dumadaan ka raw sa mahirap na sitwasyon kasama ang pamilya mo. Hindi ako magpapanggap na alam ko ang mga detalye, pero gusto kong malaman mo ito. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko.
Hindi lang sa medikal, kundi sa emosyonal. Pinaramdam mo sa kanya, naligtas siya noong sobrang natatakot siya. Hinawakan mo ang kamay niya sa mga prosesong medikal noong hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto. Kinantahan mo siya noong hindi siya makatulog. Ikaw ang isa sa pinakamabait, pinakawalang sarili na tao na nakilala ko. Kahit ano pa ang sinasabi ng pamilya mo tungkol sa iyo, mali sila. Karapat-dapat ka sa respeto. Karapat-dapat ka sa suporta. Karapat-dapat ka sa lahat ng maganda sa mundong ito. Salamat sa pag-aalaga kay Mika at sa pagiging ehemplo ng katatagan at kabutihan. Nang may pasasalamat, Gemma Lim. 3 beses ko itong binasa. Tapos binasa ko ang 3 iba pang email. Lahat magkakatulad. Lahat taos-puso. Lahat nagsasabi ng iisang bagay. Kilala namin kung sino ka. At mabuti kang tao. Ika, 12 ng Enero. Gabi. Nagtutupi ako ng mga damit nang tumunog ang telepono ko. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may nagtulak sa akin para sagutin. Sara, si Linda ito. Hi, Tita Linda. Kailangan kong humingi ng tawad. Ang boses niya ay mabigat, parang galing sa pag-iyak. Nandoon ako sa hapunan, noong Enero 3. Nakaupo ako doon at pinanood ko ang tatay mo na i-pressure ka. Wala akong sinabi. Dapat may sinabi ako. Okay lang po iyon. Hindi iyon okay. Alam kong mali ang ginagawa niya, pero nanahimik ako dahil tinatakot ako ng tatay mo. Noon pa man, kahit noong bata pa kami, may paraan siya para iparamdam sa iyo na may utang na loob ka sa kanya. Huminto siya. Pasensya na, Sara. Hindi mo deserve iyon. Maling-mali ang ginawa niya. At para malaman mo, sa tingin ko tama ang desisyon ni na lolo at lola mo. Mabuti kang tao. Noon pa man, mabuti ka ng tao. Salamat, Tita Linda. Alam kong baka ayaw mo munang may kinalaman sa pamilya ngayon, at naiintindihan ko. Pero kung kailangan mo ng kahit ano talaga, tawagan mo ako. Okay? Opo. Binaba namin ang telepono. Nakaupo ako roon, na nakatitig sa telepono ko, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Nakaramdam ako ng pag-asa. Baka hindi ko nawala ang lahat. Baka hindi lang dugo ang pamilya. Baka ito ay ang mga taong nakatayo sa tabi mo kapag nagiging mahirap ang sitwasyon, ang mga taong nakakaalam ng halaga mo kahit nakalimutan mo na ito. Ika, 15 ng Enero, 9 ng gabi, tulog na si Maya. Nakaupo ako sa mesa, sa kusina na may yellow pad habang nagkukwenta. Ang trust fund, 10 milyong piso na ipapamahagi sa loob ng 5 taon, 2 milyong piso kada taon. Ang bahay, 45 milyon. Pwede ko itong ibenta, pero 58 taon nang nakatira roon sina lolo at lola. Parang mali na ibigay na lang, pero pwede ko itong ipaupa. Gamitin ang kita sa upa para bayaran ang mga buwis at pagpapanatili. Baka kumita pa ako ng kaunti. Hindi ko kailangan ng ganito kalaking pera. Nabuhay ako sa 500,000 piso kada taon. Okay na kami ni Maya. Hindi masyadong komportable, pero okay lang. Paano kung gamitin ko ang ilan para sa mas malaking bagay? Naisip ko si Mika, si Gemma Lim na nagtatrabaho ng 2 trabaho para mabayaran ang mga paggagamot sa cancer. Naisip ko ang iba pang pamilyang nakilala ko sa paglipas ng mga taon. Mga pamilyang hindi makapagbayad ng kindergarten dahil lahat ng pera ay napupunta sa mga bayarin sa ospital. May nabubuong ideya. Pagdating ng hating gabi, may plano na ako. Ika, 20 ng Enero. 20 ng umaga. Nagpatawag ako ng pulong sa departamento ng kawanggawa ng ospital at kay Attorney Ernesto Cruz. Gusto kong magtayo ng pondo para sa scholarship. Sabi ko, para sa mga anak ng mga pamilyang pinagsisilbihan natin. Sa ward ng onkolohiya, partikular na ang mga pamilyang nahihirapang magbayad para sa chemotherapy, gamot at pamasahe papunta sa ospital dahil sa kanser. Sumulong ang direktor ng kawanggawa, si Miguel Tuazon. 5 milyong piso mula sa trust fund ko, sapat na para makapagbigay ng 5 scholarship kada taon, 50,000 piso bawat isa. Sapat na iyon para makatulong sa ilang buwang gamutan at mga pangangailangang medikal.
Ngumiti si Attorney Cruz. Napakabuti niyan, Sarah. Ito ang tamang gawin. Ibinigay sa akin ni na lolo at lola ang perang ito dahil naniniwala silang gagamitin ko ito ng tama. Ganito ko gustong gamitin ito. Nagsimulang kumuha ng notes si Miguel. Kailangan nating magtayo ng formal na istruktura, mga artikulo ng inkorporasyon, katayuang walang buwis. Pero kaya natin iyon asikasuhin. Ano ang gusto mong ipangalan dito? Hindi ako nag-atubili. Pondo ng pag-asa ni Maya. Ika-25 ng Enero, inilabas ng Philippine Daily Inquirer ang isang kwento. Pinarangalan ng nurse ng mga bata ang anak. Nagtayo ng pondo para sa mga pamilyang may cancer. Si Sara Bautista, isang pediatric oncology nurse sa Philippine Children's Medical Center, ay nagtayo ng 5 milyong pisong pondo para sa scholarship para suportahan ang mga anak ng mga pasyenteng may cancer. Ang pondo, na pinangalan ng Pondo ng Pag-asa ni Maya, mula sa 5 taong gulang na anak ni Bautista, ay magbibigay ng 5 taunang scholarship na 50,000 piso bawat isa upang sagutin ang mga gastusing medikal at chemotherapy para sa mga batang ang pamilya ay dumaranas ng hirap sa pinansyal dahil sa mga gastusing medikal. Nakita ko mismo kung paano naaapektuhan ng cancer ang buong pamilya, sabi ni Bautista. Kailangang mamili ng mga magulang kung ipambibili ng pagkain o ipambibili ng gamot ng anak nila. Gusto kong makatulong na pagaanin ang pasaning iyon, kahit sa maliit na paraan. Kamakailan ay nakatanggap ng mana si Bautista mula sa kanyang mga lolo't lola at piniling ilaan ang malaking bahagi nito para sa pondo ng scholarship kaysa gamitin ito para lang sa personal na gastos. Naniniwala ang mga lolo't lola ko sa pagtulong sa iba, sabi niya. Ganito ko gustong parangalan ang kanilang alaala. Malawakang ibinahagi ang artikulo sa social media at marami ang pumuri sa pagkabukas palad ni Bautista. Ibinahagi ang artikulo ng 186 na beses, may 340 komento, halos lahat ay positibo. At sa isang lugar sa Metro Manila, alam kong binabasa ito ng mga magulang ko. Ika-26 ng Enero, 8:04 ng gabi. Tumawag si Mama. Matagal kong tinitigan ang screen bago ko sinagot. Hello? Sarah, si Mama ito. Alam ko. Katahimikan. Ako. Nabasa ko ang artikulo tungkol sa pondo para sa scholarship. Okay. Hindi ko alam na gagawin mo iyon. Hindi ka naman nagtanong. Mas matagal na katahimikan. Sarah, may kailangan akong sabihin. Kailangan ko. Basag ang boses niya. Hindi ko inasahan na gagawa ka ng ganitong bagay. Akala ko. Akala ko itatago mo lang ang pera. Gagastusin sa sarili mo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Mali ako. Hindi ako sumagot. Mali ako sa maraming bagay. Kay Romel. Sa anulasyon. Sa mana. Ako ay. Diyos ko, Sarah. Sobrang mali ko. Naghintay ako. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Gusto ko lang malaman mo na nakikita ko na ito ngayon. Nakikita ko ang ginawa namin sa iyo. At nagsisisi ako. Talaga ba? O nahihiya ka lang dahil pinagmukha kayong masama ng dyaryo? Hindi siya agad sumagot. Pareho, pag-amin niya. Nahihiya ako, pero totoong nagsisisi ako. Sinaktan kita. Sinaktan ko si Maya, at kailangan kong mabuhay nang may dalang ganoong pagkonsensya. Oo, kailangan mo nga. Pwede ba tayong, pwede ba tayong mag-usap minsan? Baka magkape? Hindi ko alam, ma. Kailangan ko ng oras. Naiintindihan ko. Pero salamat sa pagtawag at sa paghingi ng tawad. Walang anuman. At Sarah? Bakit? Proud ako sa iyo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa o saya o kapatawaran. Nakaramdam lang ako ng pagod. Pero baka magandang simula na iyon. Ika-1 ng Pebrero, 2026. Ginugol ko ang 3 araw sa pagsusulat ng email. 380 salita, 6 na talata. Pinili ng maingat ang bawat pangungusap. Kay Tomas Bautista 47 at gmail.com. Catalina Bautista at gmail.com. Paolo Bautista, lo at gmail.com.
mula kay Sara Bautista, RN, @gmail.com. Paksa, hangganan. Ipinadala. Ika, 1 ng Pebrero, 2026, 7:15 ng gabi. Papa, Mama, at Paulo. Marami akong naisip tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Nabasa ko ang mga paghingi ninyo ng tawad, Mama at Paulo. At napansin ko ang kakulangan ng isa, Papa. Pinag-isipan ko kung anong klaseng relasyon ang gusto ko para sa hinaharap. Ito ang napagpasyahan ko. Mahal ko kayo. Palagi ko kayong mamahalin dahil pamilya ko kayo. Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa mga pag-uugaling nakakasakit sa akin o sa anak ko. Mula ngayon, magtatakda ako ng mga hangganan. Una, hindi ako dadalo sa mga kaganapan ng pamilya kung saan pakiramdam ko ay pinipressure, hinuhusgahan o itinataboy ako. Kung gusto ninyong naroon ako, kailangan ninyong linawin na totoong gusto ninyo ako doon, hindi dahil napipilitan lang. Pangalawa, hindi ako makikipag-usap tungkol sa mana. Nagdesisyon na sina lolo at lola. Pinal na ito. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. Pangatlo, si Maya ay hindi maaaring idamay. Kung gusto ninyo ng koneksyon sa kanya, kailangan ninyo muna akong irespeto. Hindi ninyo siya pwedeng gamitin bilang sandata o mensahero. Kung lalabagin ninyo ang hangganang ito, lilimitahan ko ang pagkikita ninyo sa kanya. Pang-apat, lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng email o text muna sa ngayon. Hindi pa ako handa sa mga tawag sa telepono o personal na pagkikita. Kapag handa na ako, sasabihin ko sa inyo. Panglima, kailangan ninyong irespeto ang mga desisyon ko tungkol sa karera ko, buhay ko, pagpapalaki ko sa anak ko. Hindi ninyo kailangang sumang-ayon sa akin. Pero kailangan ninyong itigil ang pagpuna sa akin. Kung matatanggap ninyo ang mga hangganang ito, bukas akong buuin muli ang ating relasyon ng dahan-dahan. Kung hindi ninyo kaya, kakailanganin natin ng mas malaking distansya. Hindi ko kayo pinuputol sa buhay ko. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. At ang anak ko, sana maintindihan ninyo iyan. Sara, pinindot ko ang send. Pagkalipas ng 3 oras, dumating ang 3 sagot. Mula kay Catalina Bautista @gmail.com. Ipinadala, Ika, 1 ng Pebrero, 2026, 10:00 sa 42 ng gabi. Sara, kailangan ko ng oras para iproseso ito. Pero gusto kong malaman mo na naririnig kita. Naiintindihan ko kung bakit mo kailangan ang mga hangganang ito. Hindi ko gusto, pero naiintindihan ko. Irerespeto ko ang mga gusto mo. Salamat sa hindi pagsasara ng pinto ng tuluyan. Mama, mula kay Paolo Bautista, lo@gmail.com. Ipinadala, Ika, 1 ng Pebrero, 2026, 11:08 ng gabi. Sara, tama ka sa lahat ng iyon. Pasensya na at hindi kita ipinagtanggol noong mga panahong dapat ginawa ko iyon. Pasensya na hinayaan kong i-pressure ka ni Papa. Pasensya na nanahimik ako nang kailangan mong magsalita ako. Irerespeto ko ang mga hangganan mo. At kapag handa ka ng makipag-usap, nandito lang ako. Mahal kita sis, Paolo, mula kay Tomas Bautista 47 @gmail.com. Ipinadala, Ika, 2 ng Pebrero, 2026, 12:03 ng madaling araw. Walang mensahe. Walang laman ang email. Tinitigan ko ang walang lamang email ni Papa. Walang salita, walang paghingi ng tawad, wala lang talaga. Ika, 25 ng Disyembre, 21, 1 taon na ang nakalipas. Ang bahay sa 21 Acacia Street ay eksakto sa inaasahan ko. 4 na kwarto, gawa sa kahoy ang sahig. Isang kusina na amoy cinnamon at pine trees. Lumipat ako 8 buwan na ang nakalipas matapos kong tanggapin sa wakas na akin ito, na pwede akong tumira rito, na ito ang ginusto ni na lolo at lola para sa akin. Tumakbo si Maya sa pasilyo habang tumatawa. Mami, sabi ni lolo handa na daw ang hapunan. Si Lolo Jose, na ngayon ay 90 anyos na, ay nakatayo sa kusina nakasuot ng apron at naghahalo ng sarsa.
Nakaupo si Lola Elena sa mesa, nagbabalat ng patatas. Lumipat sila sa guest room, 3 buwan na ang nakalipas. Humihina na ang kanilang kalusugan at kailangan nila ng tulong. Masaya akong gawin iyon. Nakaayos na ang mesa, tawag ko. 4 na plato, 4 na tao, hindi na 2. Sabay-sabay kaming umupo. Nagdasal si Lolo. Kumain kami ng lechon manok, kanin, chop suey, at pandesal. Pagkatapos ng hapunan, kumanta kami ng mga pamaskong awitin. Hindi na pabulong sa pagkakataong ito, malakas na malakas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Maya sa buong bahay. Tayo na, giliw, magsalo na tayo. Pagsapit ng 8:30 ng gabi, tumunog ang telepono ko. Text mula kay Paulo. Paulo, maligayang Pasko. Sara, sana masaya kayo ni Maya ngayon. Miss na kita. Nag-text ako pabalik. Maligayang Pasko, Paulo. Ayos lang kami. Usap tayo minsan. 2 beses tumawag si Mama noong linggong iyon. Nagkape kami minsan. Awkward. Pero may progreso. Hindi tumawag si Papa kahit kailan. At sa totoo lang, okay lang sa akin iyon. Umakyat si Maya sa kandungan ko. Mami, sa susunod na taon pupunta rin ba sina Lolo at Lola? Ang mga magulang mo at ang tatay mo? Hinawi ko ang buhok niya pabalik. Hindi ko alam, anak. Baka tingnan natin. Gusto mo ba silang pumunta? Inisip ko ito. Gusto ko silang pumunta. Kung handa na silang maging mabuti. Kung handa na silang irespeto tayo. Pero kung hindi pa, okay lang tayo dahil nandito sina Lolo at Lola. At nandito tayo para sa isa't isa. Tumango si Maya kontento. Mami? Bakit? Anak, masaya po ako na nandito tayo para sa isa't isa. Mahigpit ko siyang niyakap. Ako rin. Anak. Ako rin. Pagsapit ng Disyembre 2026, nakapagbigay na ang pondo ng pag-asa ni Maya ng scholarship sa 12 bata. Si Mika, ang batang inalagaan ko sa ward ng onkolohiya, ay isa sa kanila. 7 na siya ngayon, nasa tuluyang paggaling na, at masayang nag-aaral sa grade 1. Nagpadala sa akin ng Christmas card sa Pasko, si Gemma Lim, na may litrato ni Mika, malusog at nakangiti. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa sa anak ko. Gemma, idinikit ko ang card sa ref, katabi ng mga idrinowing ni Maya. Lumaki rin ang pondo. Nagbigay rin ang ibang mga nagkaloob, mga lokal na negosyo, kawani ng ospital, mga pamilyang natulungan na gustong ibalik ang tulong. Nakapaglikom kami ng karagdagang 2 milyon at 500,000 piso. Sa susunod na taon, makakapagbigay kami ng 8 scholarship sa halip na 5. Lumalaki ang regalo ni na Lolo at Lola. Dumadami. Tumutulong sa mga taong hindi nila kailanman makikilala. Iyan ang tunay na kahulugan ng pamana. Nang gabing iyon, matapos makatulog ni Maya, umupo ako sa balkonahe habang umiinom ng tsaa. Tahimik ang bahay, mapayapa. Inisip ko kung nasaan ako 1 taon na ang nakalipas. Nakaupo sa isang maliit na apartment sa Sampaloc, umiiyak dahil hindi ako kasama sa Pasko. Ngayon, nandito ako, sa bahay ng lolo at lola ko, kasama ang anak ko, nagbubuo ng buhay. Hindi ako mayaman. Nakatulong ang trust fund, pero nagtatrabaho pa rin ako bilang nurse, nakapanggabing duty pa rin. Medyo sakto lang pa rin ang sweldo paminsan-minsan, pero mayroon akong isang bagay na wala ako 1 taon na ang nakalipas. Kapayapaan, mga hangganan, pagrespeto sa sarili, at ang kaalaman na nasaan man ako ay doon ako nararapat. Tumunog ang telepono ko sa huling pagkakataon. Isang text mula sa kwarto niya sa itaas. Lolo, proud ako sa iyo, Sara. Noon pa man. Maligayang Pasko. Ngumiti ako. Ako, maligayang Pasko, Lolo. Mahal ko kayo. Ibinaba ko ang telepono ko. Tumingin sa tahimik na kalye, ang malamig na simoy ng hangin, ang mga ilaw ng Pasko na kumikislap sa mga kalapit na bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buo ako. Hindi perpekto, hindi walang mga peklat, pero buo, at sapat na iyon.